Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from March 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay kasalanang walang kapatawaran. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 12 verse 31-32. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come." Or sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapas lamang, ngunit hindi patatawarin ang paglapas lamang sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o sa panahon darating. Sinasabi sa verse na si Jesus na lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad maliban sa paglapas lamang sa Espiritu Santo. Teaching number 1. It is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. Ang Pariseyo sa konteksto ng talatang ito ay inakusahan si Jesus na nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Satanas, sa halip na kilalanin na ito ay gawa ng Diyos. Teaching number 2. It is a continuous rejection of the Spirit. Hindi ito isang aksidente pagkakasala, kundi isang paulit-ulit at sinasadyang hindi pagtanggap sa katotohanan ng Diyos. Teaching number 3. It is committed by hardened heart. Ang taong gumagawa nito ay may pusong hindi naaabot ng pagsisisi at pagbabago dahil sadyang pinili niya talikuran ang katotohanan. Application number 1. Do not worry about accidentally committing blasphemy against the sin. Magmatakot na aksidente magawa ang kasalanan ito. Ang isang tunay na Kristiyano na may takot sa Diyos at nagnanais na lumakad sa katuwiran ay hindi makagawa ng kasalanan ito. Application number 2. Differentiate the works of the Spirit from the work of Satan. Malaga ang pagkakaroon ng discernment upang hindi tayo malinlang ng kasinungalingan ni Satanas. Application number 3. Discern the Spirit's work through the Word of God. Ang pinakamainam na paraan upang hindi maligaw ay sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag at gabay sa ating spirito ng buhay. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.